Alam mo ba na milyon-milyong Kristiyano ngayon ang nahuhulog sa isang bitag ni Satanas at hindi pa nila alam? At baka ikaw mismo, nandito na rin. Ito ang pinakamapanganib na trap kasi hindi ito halatang kasalanan, kundi isang komportabling Kristyanismo na nagiging dahilan ng pagiging mahina, malamig, at walang bunga sa pananampalataya. Number 1, the subtle trap. Kapag iniisip natin ang mga atake ni Satanas, kadalasan maiisip natin ang mga obvious. Witchcraft, occult, atheism, o direktang pagtanggi kay Jesus. Pero ang mas mapanganib ay yung hindi mo napapansin. Isang uri ng pananampalataya na komportable, pero walang transformation. Ito ang bitag na dahan-dahang pumapasok sa simbahan at sa puso ng mga mananampalataya. Parang apoy na maliit pero mabilis kumalat. Inuunti-unti tayong pinapahina. Kaya sa video na ito, hindi lang ito warning, kundi isang panawagan na magising. Kung hindi ka alerto, baka matagal ka nang nasa trap na ito at hindi mo pa alam. Number 2. What comfortable Christianity sounds like. Comfortable Christianity ay parang bulong na matamis pakinggan. Sinasabi nito, pwede ka namang sumunod kay Jesus nang hindi mo kailangang i-deny ang sarili mo. Hindi mo na kailangan magbago, sapat na ang magdasal ka lang. Grace? Ibig sabihin niyan, naiintindihan ng Diyos ang kasalanan mo. Hindi mo na kailangang magtagumpay laban dito. Pero mali. Sa 2 Timothy 4 verse 3-4, sinabi ni Pablo na darating ang panahon na pipiliin ng tao ang mga guro na magsasalita ng gusto nilang marinig, hindi ang katotohanan. Nasa panahon na tayo ngayon na iyon. Kung hindi natin bantayan ang puso natin, madali tayong mahuhulog sa kasinungalingan ng Christianity without change. Number 3. Satan's real strategy. Hindi kailangang ipakontra ka ni Satanas kay Jesus. Ang kailangan lang niya ay gawin kang passive, distracted, at unfruitful. He wants you to feel like you're a Christian without actually living as one. Ito ang strategy niya. Gusto niyang palitan ang conviction ng Holy Spirit ng convenience. Palitan ang discipleship ng digital content. Palitan ng spiritual fathers and mothers ng mga Christian influencers na minsan puro pasaya lang. Resulta? Pananampalataya na parang nakakagaan ng pakiramdam pero walang tunay na bunga. Christianity na nagbibigay inspirasyon, pero hindi nagbabago ng buhay. Number 4. Birth without growth. Isipin mo ito. May sanggol na ipinanganak pero walang heartbeat, walang hininga, walang iyak. Hindi iyon buhay, kundi trahedya. Ganyan ang maraming Kristiyano ngayon. Nakita natin silang nagtaas ng kamay sa altar call, nagdasal ng prayer of salvation, pero walang bunga, walang pagbabago, walang hunger para sa Diyos. Sabi ni Juan Bautista, magbunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ang pagiging ligtas ay hindi finish line, kundi starting line ng isang bagong buhay. Ang bagong panganak na sanggol ay dapat lumago, matutong huminga, kumain, umiyak, at maglakad. Ganoon din tayo. Hindi sapat ang isang panalangin. Kailangan natin ang bunga ng bagong buhay sa atin. Number 5. Evidence of transformation. Ang ebidensya ng tunay na kaligtasan ay hindi lang ang tama mong paniniwala, kundi ang pagbabago ng buhay mo. Si Bonhoeffer mismo nagsabi, Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Pwedeng alam mo ang lahat ng tama. Pero kung hindi ka sumusunod kay Jesus, barcode Christian ka lang. Hindi tayo niligtas ng mabubuting gawa, pero niligtas tayo para sa isang bagong buhay. Sa pahayag 3:16, malinaw. Ang maligamgam, isusuka ng Diyos. Kaya hindi sapat na maging on fire minsan lang. Dapat tuloy-tuloy ang pagbabago at paglago. Number 6, self-check questions. Paano mo malalaman kung nasa trap ka na? Tanungin ang sarili. Nagpo-post ka ba ng Bible verses pero hindi mo na talaga binubuksan ang Biblia mo? Gusto mo ba ng mga sermon tungkol sa destiny at blessing pero iniiwasan ang tungkol sa disiplinang spiritual? Defensive ka ba kapag kinokorek pero hindi ka naaantig kapag kinokonsensya ng Holy Spirit? Regular kang uma-attend ng service pero ayaw mong mag-serve? Kung oo ang sagot sa mga ito, baka nasa trap ka na ng comfortable Christianity. Number 7, the true gospel.
Ang tunay na ebanghelyo ay hindi lang tiket sa langit. May tatlong ginagawa ang totoong gospel. Rescues you mula sa kasalanan at kamatayan. Refines you sa pamamagitan ng sanctification. Pinapabago ang isip, puso, at gawa. Releases you sa mission ni Jesus para maglingkod at mag-akay ng iba. Hindi lang ito paniniwala sa isip, kundi araw-araw na pagsuko at pagsunod. Hindi lang ito naniniwala ako, kundi binabago niya ako. Ang tunay na Kristyanismo ay hindi comfort zone kundi cross-bearing. Number 8. Final challenge. Kung nahulog ka na sa lukewarm Christianity, may chance pa. Sabi sa Roma 12:1, ialay mo ang katawan mo bilang buhay na handog. Hindi ka tinawag para lang manood ng Christian content, tinawag ka para magdala ng presensya ng Diyos. Hindi ito radikal na Kristyanismo. Ito ang normal na Kristyanismo na gusto ni Jesus. Kaya bumangon ka, magsisi, at muling sindihan ang apoy ng pananampalataya mo. Tandaan, hindi ka tinawag para mag-blend in. Tinawag kang mag-burn for Jesus. Huwag mong palampasin ito. Share mo ang mensaheng ito sa isang kaibigan na nanlalamig na. At kung ikaw mismo ay nadagdagan ng apoy, ipagpatuloy ang pagbabago. Ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagiging komportable, kundi pagiging committed. Jesus didn't say, "Believe and stay the same." He said, "Follow me, and I will make you fishers of men." Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, lumalapit kami ngayon ng may buong puso. Inaamin namin na minsan naging komportable kami sa aming pananampalataya. Pinatawad niyo po kami sa mga oras na naging malamig, passive, at distracted kami sa aming relasyon sa iyo. Ngayon, ibinabalik namin ang aming sarili sa iyo. Sinusunog namin ang mga trapong nagpatigil sa aming paglago, at iniaalay namin muli ang aming buhay bilang buhay na handog. Panginoon, sindihan niyo po muli ang apoy ng aming pananampalataya. Bigyan niyo kami ng uhaw at gutom para sa inyong salita, lakas para iwasan ang kasalanan, at tapang para sumunod sa iyo kahit mahirap. Turuan niyo kaming hindi lang maging consumers ng Christian content, kundi maging carriers ng inyong presensya sa aming pamilya, trabaho, at komunidad. Salamat sa biyaya at kapatawaran, at higit sa lahat sa kaligtasan na nagbabago ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nanalangin ka ng panalangin na ito, i-comment mo sa baba ang fire emoji, bilang tanda na gusto mong sindihan muli ang iyong faith. At kung may prayer request ka, i-share mo rin sa comments. Baka ang mismong nanonood nito ay maging kasagutan sa panalangin mo. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para mas marami pang Kristiyano ang magising sa trap na ito.